Magandang gabi po sa bawat isa. Naririto naman po tayo para sa ating intercessory prayer. Sige po, tayo po ay manalangin na. Ama, salamat po God sa mga oras na ito. Salamat po Lord God sa buhay ng bawat isa na nakikinig sa mga oras na ito. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na nandoon Lord God na ang pagkakaisa Panginoon sa pananalangin. Tunay Lord God na ito'y nakapagbibigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Una po sa lahat, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng mga nagawa, naisip, na salita na hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, linisin mo po kami, Panginoon. Salamat po, Ama. And we pray, Lord God, your Holy Spirit, we welcome you, God, sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito. Without you, Lord God, wala kaming magagawa. Kaya tinihiling po namin ang gabay at patnubay ng iyong Banal Espiritu. Thank you, Father God. We glorify your name, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Bago po ito, ako po, naranasan namin yung ma-isolate. Napakahirap po ng ma-isolate. Mahiwalay ka sa karamihan ng tao. Hindi ka pwedeng makihalubilo sa ibang tao. Nandun ka lang sa isang lugar, nandito lang kami sa bahay. Hindi ka pwedeng bumaba, hindi ka pwedeng mamalengke, hindi ka pwedeng makipag-usap sa iba, kundi talagang lang, pagka nasa isang lugar ka, doon ka lang, hindi ka pwedeng lumabas. Ang hirap po na yung ma-isolate. Paano pa kaya? Halimbawa, ma-isolate yung iba ang na-isolate ka dahil kailangan para hindi ka makapanghawa ng sakit sa iba, kaya ka na-isolate. Pero ang pinakamahirap na bagay sa buhay ng isang Kristiyano is yung i-isolate natin yung ating sarili sa pakikipag-fellowship sa ating kapwa Kristiyano. Yun po yung isa sa pinakamahirap na kalagayan ng isang Kristiyano. Ang pakikipag-fellowship is ang laging pinag-uusapan ay tungkol sa kabutihan ng Panginoon, kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Pero kapag in-isolate natin yung sarili natin, inihiwalay natin sa pakikipagtipon sa kapwa nating Kristiyano, o hinihiwalay ang sarili, is ito yung target ng kaaway. Kaya po, piliin natin kung saan tayo, fellowship sa kapwa natin mga Kristiyano, upang patuloy na umapoy, upang patuloy na makaranas ng paglago espiritual, o yung ihiwalay natin yung sarili natin sa ating mga kapwa Kristiyano at makisama o makiayon sa mga di mananampalataya. Napakahirap pong kalagayan yun, na talagang pahiwalay tayo sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, huwag nating ipahintulot o huwag nating hayaan na tayo ay mapahiwalay. Lalo na po ngayon na tayo ay nasa panahon ng pandemic po. Kaya talagang maraming bawal. Hindi na pwede yung mga gatherings na maramihang tao. Kaya talagang iniiwas tayo doon sa na pwede nating makuhang virus sa panahon ito. Pero sa ating Diyos walang imposible. Amen. Meron tayong sa Messenger, meron tayong mga pwedeng gamitin para makapag-connect pa rin. Amen. Kahit na pare-pareho tayo na sa ating mga tahanan, pero kung talagang pipiliin natin at gugustuhin natin at i-discern natin na talagang makipag-fellowship, magagawa natin. Amen? Kaya nga sabi nga po dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, not giving up meeting together, as some are in the habits of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Amen. Sabi nga po rito sa Tagalog, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Yun po, huwag kakaligtaan. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nakakaligtaan natin yung pagdalo sa pagtitipon? Katulad ng mga Sunday service,
prayer meeting, small group. Pero sabi po dito, huwag kaligtaan dahil po napakahalaga ng pakikipag-fellowship. Madalas po, kaya natin nakakaligtaan dahil meron tayong masigit na pinapahalagahan sa buhay natin. Meron tayong inuuna. Kaya nga, hindi natin napapansin na dumadaan ng panahon, dumadaan ng linggo, na hindi natin namamalaya na parang okay na sa atin na hindi tayo makipag-fellowship o hindi tayo umattend, hindi tayo dumalo sa mga gawain o sa pagtitipon ng mga mananampalataya. Pero ang sabi po dito ng ating salita ng ating Panginoon, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang nais po ng ating Panginoon is huwag nating hahayaan, huwag nating kakaligtaan, kundi magpatuloy po tayo. Kung titingnan po natin yung gatong, kung isang kahoy lang, walang malaking apoy yan. Maaring may baga lang, pero madaling mamatay. Pero kapag pinagsama-sama ang kahoy at merong apoy, siguradong ito ay talagang malaking apoy ang maidudulot nito. Okay? Ganun din po sa ating pakikipag-fellowship. Ganun din po sa ating pagtitipon-tipon ng mga kapwa mananampalataya is mararanasan natin po yung apoy, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang kapuspusan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Pero kung nag-iisa lang tayo, napakahirap po na maranasan po yun. Amen. Kaya dito po na talagang pinapaalalahanan tayo na huwag natin kakaligtaan. Kasi ang pagtitipon o ang fellowship, ito'y nagbibigay ng lakas. Yung bang may problema ka, nanghihina ka, pero kapag ka nandoon na meron kang small group, lalo na kapag ka sa small group is lagi kang nandoon, lagi kang dumadalo, and then nandun yung open ang heart natin, nandun yung pagtitiwala natin sa ating leader, kaya kailangan na maging open upang maunawaan, upang maipanalangin ang bawat isa. Amen? Hindi ito para pagchismisan, kung hindi para maipanalangin. Walang perpekto po sa atin. Meron tayong mga kanya-kanyang kahinaan. Kaya po kailangan po natin ang isa't isa upang magpalakasan. Dito po is mararanasan natin na kung hindi tayo marunong manalangin, dito po is tuturuan tayo na makapanalangin. Matututuhan natin yung kahalagahan ng paglapit lagi sa ating Panginoon. Kasi ang nais ng Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya palagi. Ipanalangin, hindi lang yung para pang sarili, kung hindi maipanalangin ang kapwa nating Kristiyano. And then dito po is mararanasan natin yung lalo na yung joy sa puso ng bawat isa na kapag nagkakatipon-tipon. And then mararanasan din po natin dito yung bang kung merong takot, merong mga alalahanin, mawawala po ito. Kung hindi dahil mararanasan ng bawat isa yung kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya kailangan po natin ang isa't isa. Dito rin po is matuturuan po tayo na yung magmahal sa ating kapwa. Kaya sabi nga po dito sa verse 24, at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na talagang katulad po namin, naranasan namin na isolate dahil sa karamdaman ng COVID. Pero salamat sa buhay ng mga kapatiran na nandoon na merong kang karamdaman, pero pag ipinaparamdam sa iyo ng kapwa mo mananampalataya, yung pag-care, yung inaalala ka nila, pinapanalangin ka nila, napakasarap po. Parang yung pakaramdam mo na talagang ang bilis mo makarecover, ang bilis mo lumakas. Ito yung nakakatulong, yung mabilis kang gumaling. Kasi nararamdaman mo yung love ng kapwa mo mananampalataya. Kailangan po natin yung fellowship, napakahalaga nito. Yan, sabi dito, huwag natin kakaligtaan yung pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan.
unahin natin lagi ang Panginoon. Siya yung maging priority natin palagi. Naalala ko noon na kahit na anong pagod, kahit na anong hirap, pero pag alam ko po na merong mga gawain, is talaga pong ako'y dumadalo, kahit na marami akong bitbit, kahit bitbit ko yung mga anak ko, alam ko po na kahit anong pagod, is ito'y mawawala. Lalo kapag merong mga fellowship, mga gawain ng ating Panginoon, lalo yung fellowship ng mga kababaihan, ito po ay nagbibigay ng lakas sa akin. Ito po yung naranasan ko sa pakikipag-fellowship sa kapwa ko, mga kababaihan, na talagang mararamdaman mo yung love ng bawat isa. Pero ano nga po ba ang pumipigil sa atin para kaligtaan natin ang fellowship o ang gawain ng ating Panginoon, katulad ng Sunday service, katulad ng mga small group? Napakahalaga po nito. Napakahalaga po. Ito po ay buhay. Ito po ay tinatawag na body of Christ, na kailangan po magkasama-sama tayo palagi at maranasan natin ng apoy ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Kaya nga po, sabi nga po dito, salita ng ating Panginoon, sabi po dito sa Matthew chapter 18, verse 19, sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Yung fellowship, yung pananalangin ng isang grupo o ng malaking grupo na talagang nagkakaisa sa panalangin, is talagang sabi ito, anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito. Yung isa po na kahalagahan sa fellowship po yung pagtitipon ng kapwa mananampalataya. And then sabi niya, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Minsan po sa small group, kahit 2 kayo, 3, tuloy pa rin po. Kasi po napakahalaga po nito. Kung meron mang wala, na ipapanalangin natin kung ano man yung dahilan kung bakit wala sila, kung ba't hindi sila nakadadalo. Napakahalaga pa rin po na kung merong 2 o higit pa na nagkakatipon, tunay na nandoon sa kalagitnaan ang Panginoon. Kaya nga, kailangan po natin na magpakatatag. Sabi nga, huwag na tayong umayon sa takbo ng salibutan ito. Kung nakakaligtaan po natin dahil sa meron tayong masigit na inuuna, o nakaligtaan natin na dahil sa maraming gawain o busy. Pero sabi nga, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Amen? Pero ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Huwag po tayong hihiwalay, huwag po natin isolate yung sarili natin, kundi ang nais ng Panginoon, manatili tayo sa fellowship with other Christian, sa ating mga kapatiran. Kailangan po natin ang isa't isa upang magpalakasan, magdalanginan, upang patuloy tayo na lumago sa ating pananampalataya, lumago sa ating pag-ibig sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Lahat po tayo, lahat po ng mga Kristiyano, nagdi-desire po na lumago at magkaroon ng bunga. Amen? Huwag tayong marelax na tayo ay Kristiyano na. Pero sabi nga, pag Kristiyano ka na, lalo kang dumikit sa Panginoon. Lalo mong i-desire na talagang umapoy sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito. Dumadalain po kami, Panginoon, na tulungan mo po kami, Lord God, na huwag namin makaligtaan, Panginoon, not giving up meeting together, O God. O yung pagdalo sa iyong mga gawain, Panginoon, na kahit anumang mangyari, Panginoon, na unahin ka namin sa lahat ng pagkakataon. Huwag namin kakaligtaan ang iyong mga gawain, dakilang Diyos. Dahil ito, Panginoon, ay bilang pagkilala at paggalang sa iyong Panginoon.
Dinadalayan din po namin, Panginoon, yung aming mga kapatid, Lord God, na matagal na namin hindi nakakasama. Ina-isolate yung sarili, Panginoon, sa iyong gawain. Lord, tunay, Panginoon, natulungan mo po sila na makarecover, Panginoon. Tulungan mo po sila, Lord God. I-restore mo po sila, Panginoon. Kung meron man po, Panginoon, ng mga pagsubok, Lord God, na nasaktan, o meron man mga test sa aming spiritual, Panginoon. Lord, tulungan mo po aming mga kapatiran ito, Panginoon. Natulay, Lord God, na ikaw ang masigit na tingnan ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami dumadalo sa iyong gawain, Panginoon. Ikaw ang dahilan, Lord God, sapagkat, Lord God, ang itinuturo mo sa amin, Panginoon, ay yung love, Panginoon, yung pagpapatawad, yung pagtulong sa kapwa namin Kristiyano, Panginoon, yung pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Lord, tinuturuan mo kami, Panginoon, na gawin ito, Panginoon. Kung papaano, Lord, ang iyong ginagawa, dakilang Diyos. Paano po yung mga example mo, Panginoon, dahil maraming nangangailangan, Lord God, na mga kaluluwa na makilala ka, Panginoon. Kaya, Lord God, hinihiling ko rin po, Panginoon, na tulungan mo po kami na hindi ka gamitin, kundi, Lord, gamitin mo po kami, Panginoon. Gamitin mo po kami para sa iyong gawain, Panginoon. At tunay, Lord God, na ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maitaas, ikaw ang maitanghal, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Salamat po, dakilang Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga karamdaman sa oras na ito, Lord God. We speak healing in the mighty name of Jesus. Lahat po, Panginoon, na may mga karamdaman sa oras na ito, sa mga pamilya, sa mga may mga sakit sa puso, may sakit ng high blood, may sakit ng diabetic, o may COVID, o Lord God, lahat po ng may mga karamdaman, maaaring gout, o arthritis, o anumang karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesus, we speak healing in the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ipuin mo po ang bawat isa sa mga oras nito in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. And thank you, Lord God. Lord, hinihiling po namin ang pagpapalam po, Panginoon, sa iyong gawain sa COG Olonga po, Panginoon. Patuloy, Lord, na hinihiling po namin, Lord God, ang pangunguna mo po sa aming senior pastor, Panginoon. Let your anointing flow, Panginoon, at ang banal na Espiritu mo ang siya pong manguna sa buhay niya, Panginoon, in Jesus' mighty name. Ama, salamat po, Lord God. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga gawain, ang mga small group, Panginoon, ang mga Sunday service, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ito. Ingatan mo po ang bawat isa. Protection mo po ang bawat isa, Lord. Alisin mo po yung takot, Panginoon. Alisin mo po yung takot, Panginoon. Kundi, Lord God, yung desire na mapupurihan ka, maitaas ka, maitanghal ka, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang worship team, Panginoon. Tunay, Lord God, we pray, Lord God, for your divine protection, Panginoon, sa worship team, sa multimedia, sa lahat ng mga workers mo, sa lahat ng mga members, Panginoon, in Jesus' name. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, O God. Salamat po, Lord God. Salamat po, dakilang Diyos. Ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat na kami at nagpupuri na tininig mo na ang aming mga panalangin ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong salita, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. We glorify your name, O God. Thank you, Lord. Salamat po. Pagpalain po ang bawat isa ng Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat.